Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Ang atin pong pag-uusapan para sa vlog na ito mga kapolitika ay itong botohan dito na nagaganap sa Miss Cosmo 2025 dahil nababalot ito ngayon ng mga issue at kontrobersya, most especially yung nangyari kagabi dito sa kanilang pabotohan na biglang nag number 1 itong si Mexico. So marami ang mga nagulat at marami ang na-shock doon na wala sa top 10 itong si Mexico and then biglang bumagsak ng boto dito sa Miss Cosmo. So bibigyan natin ng ating opinion at ng ating reaksyon kung talaga nga bang merong mekos-mekos na nangyari rin dito sa pabotohan ng Miss Cosmo. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At makikita natin dito sa kanilang pabotohan system mga kapolitika sa People's Choice dito sa Miss Cosmo 2025 na kung saan ay malaki-laki na ang kinita ng Miss Cosmo dito sa kanilang mga pakulo. So meron itong People of the Year and then meron rin yung Impactful Beauty or yung Miss Cosmo Ambassador na kung saan ay ginaya doon sa Miss Grand na sinabi natin na kinakailangan mo mag-follow doon sa kanilang page para ma-count yung vote mo. Pero dito sa People's Choice ay talagang marami ang mga bansa na kung saan ay interesado dito sa kailang pabotohan. At sa tingin ko mga kapolitika, ang suspicion ko ay may mga bansa na nire-reserve nila yung boto para doon sa finale. So para kasi itong bidding na kung sino yung may pinakamataas na bid or may pasok na salapi dito sa People's Choice ay automatically siya yung top 1 at papasok doon sa kanilang tinatawag na top 10. At I believe naman na pinaghahandaan ito ng kanyang probinsya na doon sa finale sa December 20 ay kinakailangan na meron silang malaking halaga na nakapondo, naka-reserve mga kapolitika kasi what if merong bansa na magbagsak ng 1 milyong boto dito sa Miss Cosmo and then mahirapan ng humabol. So dapat merong strategy at merong technique na kung saan kung doon sa finale ay doon na ibabagsak lahat ng mga boto para mahirapang habulin dahil yun na nga ang last day. But hindi rin natin alam, baka merong mga sponsors, merong mga malaking negosyante na kung saan ay naghihintay rin doon sa kanilang candidate na doon nila ibagsak, meron silang timeline rin. So masasabi ko talaga na ito ay pera-pera na lang din itong kailang mga pabotohan. But kung sino man yung papalarin ay malalaman natin yan sa December 20. Mahirap mag-conclude ngayon dahil malayo pa yung December 20 at yun nga ang sinasabi natin. What if merong mga bansa na nag-reserve ng kanilang slot or nag-reserve ng kanilang resources, ng kailang kapirahan para doon la ibagsak sa December 20. So, ang mangyayari kung sino ang may pinakamalaking reserve na salapi ay automatically siya yung mananalo dito sa kailang People's Choice. So, yung question na meron ba talagang mekos-mekos dito kay Mexico kasi in the first place ay wala siya mga kapolitika doon sa top 10 and then surprisingly is bigla siyang nag-top 1 doon kagabi. So, hindi ko alam kung ano ang nangyari pero sa nabasa ko is merong third party na auditing firm itong kailang pabotohan na kung saan ayun talaga ang trabaho nila, meron silang credibility at merong reputasyon na pinapangalagaan. So kung merong dayaan, mekos-mekos dito sa kailang makina ay ano na yun, sagot na yun ng third party na kailang hinire. Pero sa tingin ko, the fact na ito ay third party, I don't think na merong mekos-mekos or merong mga magic na nangyari dito sa kailang machine or sa kailang sistema, sa kailang app. Ang duda ko ay baka merong negosyante, malaking sponsor, malaking tao, maperang tao ang nagbigay ng salapi para ibagsak yung isahang boto para dito kay Mexico. So yun yung duda ko mga kapolitika at hinala ko, spekulasyon kung bakit wala sa top 10 itong si Mexico and then biglang nag top 1. So ano naman yun, possible naman yun na merong someone na maperang tao or isang kilalang tao, malaking tao na nagbagsak ng boto para dito kay Mexico. So yung mga agam-agam ng ating mga netizen at yung mga doubts na nabasa natin dito sa social media ay baka daw sinasabotahe at minimikos-mikos itong botohan People's Choice
ng Miss Cosmo 2025. So doon sa mga nagsasabi na baka daw merong mga hiwaga na nangyayari dito sa kailang People's Choice, siguro ay hintayin natin mga kapolitika yung December 20. At para doon naman sa LGU ng Sultan Kudarat, kung talaga sila ay porsigido na itap itong si Chelsea doon sa People's Choice nila, ay paghandaan nila yung December 20. So ipunin lahat ng mga resources kung gusto talaga nilang maglabas ng sandamakmak na salapi at hindi talaga sila papipigil dito sa paglalabas ng pera, ay nasa kanila yun, at hayaan na lang po natin kasi pera naman nila yun mga kapolitika. Okay? So yun ang aking maging reaksyon. So ano po ang inyong masasabi dito sa comment ng ating mga netizen na meron di umanong mikos-mikos na nangyayari or sinasabotahe daw itong People's Choice voting ng Miss Cosmo 2025? Ano ang inyong maging reaksyon mga kapolitika? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At dahil ngayon po ang ika-20 araw ng kompetisyon ni Chelsea Fernandez dito sa Miss Cosmo, and I believe na puro rehearsal ang maganap ngayon ng mga candidate, narito po ang pinaka-latest na update pa live ni Chelsea Fernandez sa kanyang social media account. Paano ba yan? Ang ganda sana ng look ko yung hair ko lang. Okay lang yan, parang simpleng ganyan lang. Rehearsal naman yan. Ewan ko bakit makahapon laban na laban ako. Rehearsal lang. Charot. Pero syempre kahit rehearsal yan, huwag tayo papalupig. Oo, eksena dapat kahit rehearsal. Diyos po, kagabi, alas 2, may tumawag sa telepono. As in, alam niyo, parang lutang ka, tapos wala ka ng choice kundi bumangon kasi may tumatawag sa telepono. Sabay kami ni Mukhang bumangon. Siya yung pumunta sa pinto. Sabi ko, ano nangyari? Kasi hindi na kami nagkaintindihan, natulog na ulit. Imagine mo, 2:32, bumubulabog. Hindi ko alam ano yun. Pansin ko, numinipis yung buhok ko. 2023, makapal buhok ko eh. Ngayon parang numinipis. Oh baby, why don't you meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. Just a little. Another rehearsal, and tomorrow is our closed door interview. And the next day, jury session. And the next day, rehearsal, and finals night. This is it, guys. Oh, speaking of talent, I sent them my talent video. Sige, upload natin. Okay lang. Sayang kasi yun. Upload natin na-upload ko yung advocacy ko. Alam nyo ba, ang tangkad kaya ni Miss Tata? Ang tangkad siya. Mas matangkad siya sa akin. Siguro, kung 5'7 ako, mga nasa 5'8 siya. Kasi kahit 5'8 lang, makita mo agad yung difference ng 1 inch. Ayan yan. Na-appreciate ko talaga yung mga taong tumatawag sa nickname ko. Lovely. That's my nickname, by the way. Yeah, I stayed in Tacloban for, I think, almost 5 years. Prelims,
Jury session kasi ang tawag nila sa prelims eh. Pero, that would be on December 7. Josa. Kasi pag Josa, si ano yan eh, si Joy. Sierra ulo na lang ako. Si Josa na si Joy. Siya yun. What do you call this one? Huh? Pansit lang to sa amin. Oo. Unsen. Unsen. Yes. You say pansit. Pansit. Oh, yeah, pansit, right? Pansit lang to. Wala kang sahog eh. Yung pansit nila walang sahog. Sa amin makita ka pang fishball at saka kikiam. Wala ka lang kalamansi, tsaka cabbage. And this? Wala naman sa hook yung pansit nila. Grade natin, 9/10. Hindi na mainit yung sabaw. Para siyang humihigop ako ng ng yelo. Salamat. Mas malamig pa tong sabaw kaysa sa Thai milk tea. Pwede kayo i-reheat yan. Wala na ulit yung sweetness. Dagdagan natin yung 300% sugar. Kiti kuya. Malangit eh. Kailuk. Hoy. Kailuk, hoy. Yes. Kailuk, hoy. Yes. Itlog lang sa amin to, na may sauce. Nasa pinya ang kanin. Siguraduhin nyo lang na hindi maasim tong rice na to, ah. Why are you happy? Because you're with me? Grabe, parang nagrarap si USA ng salita. Our designers are here. Who's cute? Who's cuter? Her, That's what she went. That's her. Maganda. Wow! Very good! Marunong. Also today. Biko lang sa amin yan na may She mangga. loves to travel. Anong August? Anong zodiac sign ng August?